Anyong guys! So, andito na naman po ang inyong Sonseng Arvin at ang atin pong pag-aaralan for today ay making sentences. Kung natatandaan nyo yung lesson ko last time ay yun pong final consonant or yung patchim. Okay? So, ngayon, making sentences naman po tayo. Okay? So, start na po tayo. Okay. So, making sentences po ang ating lesson for today. At ito pong ating pag-aaralan ay yun pong present formal form. Bakit po present formal form? Kasi 'di ba ang isang sentence depende po 'yan kung ito po ba ay present, past at saka future. Okay? So, ang atin pong pag-aaralan ngayon ay yung present lang po muna. Kasi mahirap naman pong pagsabay-sabayan sa isang topic, di ba? So, present, pero bakit may formal? Kasi ang Korean po, meron po silang formal, meron po silang casual. Okay? So, yung formal, yan po yung dapat nating gamitin kapag ka po tayo ay makikipag-usap sa mga mas matatanda sa atin or halimbawa, hindi natin kilala, strangers. So, syempre, hindi tayo po pwedeng basta-basta lang magsasalita nung casual sa kanila. Kasi hindi natin alam kung ano ba yung posisyon nila. Okay? Kasi importante sa kanila yung paggalang. Kasi marami silang type of or form of pakikipag-usap. Kaya ang pinaka-the best kapag ikaw ay makikipag-usap for the first time sa mga Korean, formal form po. Okay? Kaya yun yung ituturo ko sa inyo today. Okay, so start na tayo. Ano po? So, kapag ka po tayo ay gagawa ng sentences, di ba? Meron po tayong ginagamit na mga markers or mga particles. Di ba? Meron tayong subject marker, meron tayong object marker, at saka meron tayong ending sentences. Okay? So, umpisahan po natin sa subject marker. Ano ba ang subject marker? Ang subject marker, yan po yung inilalagay natin sa isang subject para matukoy kung sino ang subject. Okay? Kung sino yung tinutukoy sa isang pangungusap. Okay? So, sa Korean, ang subject marker po natin ay dalawa. Okay? Ang subject marker po natin ay si I at saka si ga. I at saka si ga. Bakit dalawa? Babase po kasi ito kung nagtatapos po ang subject sa consonant or sa vowels. At bakit ga ang basa ko dito? Since subject marker siya, idinidikit siya after the subject, kaya itong si ka ay magiging ga na din. Okay? So, ang subject marker I ay inilalagay kung nagtatapos po ang ating subject sa consonant. And then, of course, ang ga ay kung nagtatapos po ang ating subject sa vowels. Okay? Bigyan ko po kayo ng example. Okay? Halimbawa po ako ay Teacher Arvin. Ang teacher po in Korean ay Sonsengnim. Sonsengnim. Yan po yung teacher. Sonseng, teacher din po yan, pero yung nim po, yan po yung suffix na inilalagay para magkaroon ng respeto. Okay? Ang isang title. Okay? Since ang teacher ay need respect po natin, kaya Sonsengnim. Okay, so, saan po nagtatapos ang Sonsengnim na teacher? Siyempre, kung makikita natin, M ang pinakahuli. Kaya ito po ay nagtatapos sa consonant. So, ang ilalagay po natin dyan ay subject marker I. Okay? Sonsengnim. Ang guro, the teacher, okay? So, yun po yung ibig sabihin nito. The teacher, ang guro, yung guro, ang subject. Okay? So, inilalagay po natin yung mga subject marker, ha?
bakit tayo naglalagay? Para matukoy po natin ang subject sa isang pangungusap. Kasi, kung ito ay Tagalog or English, napakadali po nating ma-distinguish. Okay? Kung alin doon ang subject. Pero since ito po ay Korean, okay? So, kailangan nating lagyan ng marker para matukoy din natin. At yan po ay si E at saka si Ga. Kagaya nito, kung alam ninyo na ang teacher ay Son Seng-nim at bumasa kayo ng isang sentences, makikita nyo, Son Seng-nimi. So, alam nyo na yung E ay subject marker at siya ang tinutukoy sa isang pangungusap. Okay? So, bakit ang basa ko po ay Son Seng-nimi? Bakit? Kasi si M ay nasundan ng donut. Kinain po ni M yung donut dyan, kaya po na-sound siya doon. Or yung magnet, na magnet po yung sounds ni M. Since hindi siya nagbabago, M pa rin. Pero mali ang pagbigkas ng Son Seng-nim-i. Mali po yon. Dapat makakatch po yung sounds doon. So yan ay magiging Son Seng-nim-i. Naituro ko po ito doon sa final consonant or patchim lesson. Okay? Isa pang example. Okay? Hakseng. Ang hakseng po ay kagaya nyo ng mga nanonood, yan po ay student. Okay? Okay. Hakseng. Hakseng. Kung mapapansin nyo, ang hakseng ay nagtatapos pa rin sa consonant. Okay? Kaya dapat, i pa rin ang ating ilalagay dyan. So, haksengi, the student, okay? Ang estudyante, ang ating subject. The student, haksengi. So, for the meantime, yan lang muna kasi nasa subject marker pa lang naman tayo. So, another example, halimbawa, buburahin ko muna to. Halimbawa po ay subject natin ay isang aso. Halimbawa, or puppy. Kang aji. Di ba kung natatandaan ninyo sa binigay ko ng mga vocabularies, ang kangaji ay puppy, ang aso ay dog, pero same lang din sila. Ano? Kangaji. Kangaji. So, kung gagamitin natin siya as subject, kangaji ay nagtatapos saan? Sa vowel na i. Kaya ang ilalagay natin ay subject marker na ga. Kaya na magiging kangaji ga. The dog. Okay? Ang aso, kangaji ga. Okay? The dog, blank. Okay? Next. Halimbawa po ay ano ba? Yan. Sagwa. Sagwa. Ang sagwa po ay apple. Mansanas. Sagwa. Okay, kung gagamitin natin yung sagwa or yung apple sa sentence, nagtatapos po yan sa vowel. At yan po ay kailangang lagyan ng subject marker na ga. Kaya na ay magiging sagwaga. Sagwaga. Okay? Sagwaga. Yan po ay the apple. Ang mansanas. Okay, so naintindihan po ba ang ating subject marker? Ito po ay inilalagay natin para matukoy ang subject sa pangungusap. So, proceed naman po tayo sa object marker. So, tanggalin ko na lang ito. Object marker naman po tayo. Object marker. Sa object marker, dalawa din po ang ating ginagamit. Okay? At yan po, bakit siya dalawa? Kasi, bumabase din po siya kung nagtatapos sa vowels or consonant ang isang object po natin. At bakit tayo gumagamit ng mga object marker? Para matukoy naman natin kung alin ang object na ginamit ni subject. Kasi 'di ba kung merong subject marker na i at ga sa isang sentence, alam natin kung alin doon yung subject kasi sila yung merong i or ga. And then
kung meron din pong object na ginamit doon sa loob pa rin ng isang pangungusap, alam natin kung alin yung object dahil dito sa object marker na isusulat ko. Okay? Ang object marker pala, na ginagamitan, ang object marker na ginagamit natin na kapag nagtatapos po sa consonant, yan po ay, ul. Ang basa po dyan ay ul. 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 Kasi ito po yung subject marker na, yung subject marker. Yung vowels na Kaya ang basa dyan ay ul. And then, ang object marker naman, kapag nagtatapos po sa vowels, ang inilalagay natin dyan ay object marker na rule. Rule. So, dalawa po ang ating object marker. Ul at saka rule. Okay? Ul at rule. So, paano naman to? Same lang din ito nung rules ng subject marker. Okay? Halimbawa, gagamitin nating subject ay check. Kung natatandaan nyo, ano nga po ulit ang check? Ang check po ay book. Okay? Book. So, kung ang check po ay book, nagtatapos po yan sa consonant. Check. Okay? K. Ito po yon. So, ang ilalagay natin dyan ay ito po, ul. So, yan ay magiging chegul. Chegul. So, kung makita po natin itong chegul, alam natin na ang ginamit na object ni subject ay itong book. Okay? Kaya yan ay magiging chegul. Isa pa. Halimbawa po ay ano pa ba? Halimbawa po ay halimbawa po ay uyu. Yan. Kapag ka po uyu naman ang ginamit na object ni subject, yan pong uyu ay milk kung natatandaan po ninyo. Hindi ba? So, uyu, nagtatapos po yan sa vowels, kaya ang ilalagay natin dyan ay rul. Kaya yan ay magiging uyurul. Uyurul. Okay? Uyurul. Next. Halimbawa naman ang object na ginamit ay ano ba? Halimbawa po ay dito na lang tayo. Okay? Pang. Pang. 'Di ba ang pang, kung natatandaan nyo, yan ay bread, tinapay. Okay. So, pang. Yan po ay nagtatapos sa consonant, which is yung Kaya ang ilalagay natin dyan ay ul. Kaya yung pang na bread, pag ginamit siya as object, magiging pangul. Pangul. Okay? Halimbawa naman dito, banana is banana. Banana ay nagtatapos saan? Sa vowels. Kaya ang ilalagay natin ay rul. So, banana rul. Banana rul. So, ngayon, alam nyo na po yung object marker. Pag nagtatapos po si object sa consonant, ul ang ilalagay. Kagaya ni chegl at saka pangl. And then, kapag nagtatapos naman sa vowels, rul ang ilalagay natin. Kagaya po ng uyurul at saka pananarul. Okay, so naintindihan po ba ang ating pong object marker at saka yung subject marker? Pwede na po tayo mag-proceed doon sa ending sentences na formal form. Okay, so start na po tayo doon sa ending sentences. Ano po? Yung ending sentences po, yan po yung present formal form. Ibig sabihin ng present, yan po ay yung kasalukuyan. Okay? Kasi po, di ba,
Halimbawa po ay tayo mag-i-state po ng action. Okay, so kailangan po natin gumamit ng verb. Okay, so ang verb po, yan po yung action. Okay? Meron din po tayong dalawang uri ng verb. Meron po tayong action verb. At saka meron din po tayong descriptive verb. Okay? Pero once po tayo po ay gagawa ng isang sentence at i-conjugate po natin siya into tenses, 'di ba? Kaya po tayo ay nagkakaroon ng present, past, or future kasi dinudugtong natin siya sa mga tenses. Okay? So, kino-conjugate pala, sorry. Halimbawa, kagaya na lang sa atin sa Tagalog, halimbawa po ay yung ibig. Yung ibig po, yan po yung root word or yung salitang ugat ng isang action. Yung ibig po, pwede po natin gamitin yan into present form which is magiging umiibig. Ibig sabihin ng umiibig, yan po yung kasalukuyan or yung present. Okay? Sunod po, pwede po yung maging umibig. So, pag ginamit po natin sa isang sentence, ang umibig, meaning past tense na po ito. Okay? Po, pwede rin naman po natin gamitin si ibig sa iibig. Pag ginamit natin ang iibig, yan po ay future. Iibig pa lang. So, yan po yung sinasabi ko. So, ngayon po, ang ating pag-aaralan ay ito lang munang present tense. Kaya po siya naging present formal form. At yung formal form, yan po yung may po in Korean. Po at opo, parang ganon. Okay, so umpisahan na po natin. Nagbigay lang ako ng isang example para mas maintindihan po ninyo. Okay? Kasi, kailangan po nating kunin muna yung root word or yung salitang ugat ng isang verb para ma-conjugate po natin sa present, past, or future. Okay? So, start na po tayo. Meron lang po tayong golden rules kapag po tayo ay magko-conjugate ng isang verb sa present tense, future tense, or past tense, or in any ending sentences. Lagi po nating tinatanggal yung the. Okay? So, dahil po, ang mga verb po, ang basic form po ng verb sa Korean, lagi po yung merong da. Halimbawa po ay mokta, jada, ano pa ba? Manada, ganon. So, lagi pong nagtatapos sa da. Kahit po kayo magtitingin sa dictionary, yan po yung dictionary form or basic form po ng mga verb or adjective in Korean. Lagi pong nagtatapos sa da. At bago po natin yan i-conjugate or bago po natin idikit yung ending sentences, tatanggalin po natin ito. Okay? So, yan po yung golden rules po natin when conjugating. Okay? So, meron po tayong dalawa pa rin na ending sentences para sa present formal form. Ano po ito? Meron po tayong yan. Meron po tayong pinida or nida, kung basahin yan, kasi dinidikit po yan, at saka sumnida. Bakit po nida at sumnida? Sumnida ang basa ko dito. Sir, P po ito. Bakit po sumnida? Okay, meron pa ulit tayong rules para dito. Okay? Ang rules po natin, dito ko na lang ilalagay, ano po? When P, ito po yon, kapag daw po ang P ay nasa final consonant, when P is at the final consonant and followed
by N. Ayun po yon. Ito po yon ang ibig sabihin. Kapag daw po yung P ay nasa ilalim or final consonant at nasundan ng N, P will pronounce as M. Okay? Kapag daw po ang P ay nasa ilalim or final consonant at nasundan po siya ng N, eto pong P ay mapopronounce as M. Therefore, sa halip po na ang basahin po ito as supnida, magiging sumnida. Kaya po ang naririnig ninyo kung kayo po ay nanonood ng mga Koreans, lagi yung nida, imnida, imnika. Kasi po yun pong P pag nasa ilalim yan at nasundan ng N, lagi pong magiging M yan. Yun po yung i-bear natin in mind. Golden rules pa rin po ito. Okay? So tatandaan nyo po yan ha, huwag nyo kakalimutan. Wala po ako maririnig na kapag nakita nyo yung ganito, magiging supnida. Wala pong ganon. Supnida. Sumnida po. Okay? Imnida po at hindi ipnida. Okay? So, pwede na po tayo mag-start. Ang pinida po, yan po ay ending sentences para sa present formal form. Pinida at saka sumnida. Dalawa po sila. So, bakit dalawa? Kasi kagaya po nila subject marker at saka object marker, lagi po itong bumabase kung nagtatapos po ito sa consonant or sa vowels. Ang pinida ay inilalagay kapag ka po ang verb stem ends in vowel. Okay? Ang sumnida naman ay inilalagay kapag ang verb stem ends in consonant. Okay. Bakit ko sinasabi yung verb stem? Pwede rin po ito sa adjective. Okay? Pero for the meantime, since nasa action tayo, verb lang po yung aking sinasabi. Ang verb stem na tinatawag, yan po yung pag natanggal na yung da or na-delete na po. Halimbawa ay yung mokta. So, tatanggalin yung da at yung mok, yun yung verb stem. Kagaya po nung ibig. Yung ibig, yun yung verb stem or salitang ugat. Ito po yun. Okay? So, magbibigay po ako ng example kasi pagka daw po nagtatapos sa vowels ang verb stem, pinida ang ilalagay. Kapag naman po nagtatapos ang verb stem sa consonant, sumnida. For example, buburahin ko na po ito. Ano po? Tingnan nyo po. Okay, buburahin ko na po. Okay. So, pinida kapag ang verb stem ay nagtatapos sa vowel, sumnida naman kapag consonant. Like for example, itong kada. Kada. Ang kada po, ang ibig sabihin niyan sa English ay to go. To go. Okay? So, kung mapapansin nyo sa English, may to. Yan po yung parang natatanggal doon sa verb stem. To. Pero sa Korean, da. So, tatanggalin natin ngayon yung da. Ang natira ay ka na lang. So, since ang ka nung natanggal na natin si da, ay nagtatapos saan? Sa vowels, di ba? Na vowels. So, meaning, ang ilalagay natin dyang ending sentences ay itong si pinida. Hindi po pwede si sumnida. So, ang pinida, dapat po yung P, since, di ba, nabanggit ko na ang vowels cannot stand alone without consonant. So, since etong P, yan po ay consonant lang, wala siyang kasamang vowels. Kasi ang kasunod na niya is sinda.
Kaya dapat yung P ilalagay natin lagi yan sa ilalim dahil meron pang space para dito. Since nag-iisa si P na consonant, ilalagay natin siya doon. Idudugtong lang natin siya. Okay? So, si P ay ilalagay natin sa ilalim. Then, isusunod lang natin si nida. Kaya si kada ay magiging kamnida. Going na po ito ngayon. Okay? Going. Next, for example, meron po tayong mokta. Oda. Oda, which is to come. Oda, to come. Yan po ay magiging, tinanggal natin si da, o ang matitiras, nagtatapos po yan sa vowels, pinida pa rin. So, sa ilalim pa rin yan. Om, nida. Coming. Omnida is coming. Okay, next naman po tayo. Jada. Jada. Jada po ay to sleep. So, pag tinanggal natin si da, ja ang matitira, ja. So, nagtatapos pa rin po yan sa vowels, kaya pinida pa rin ang ilalagay natin dyan. So, yan ay magiging jamnida. Jamnida po ay hindi po japnida. At yan ay sleeping na. Okay? So, kung mapapansin nyo, itong tatlong example ko na to, puro nagtatapos sa vowels. Try naman natin kung paano pag nagtatapos naman sa consonant. Halimbawa, mokta. Ang mokta po ay to eat. To eat. Pag tinanggal natin ang da, ang matitira po dyan ay mok na lang. Okay? So, yung mok sa nagtatapos sa consonant, kaya sumnida ang ilalagay. Since kompleto dito, dahil may consonant, vowels, consonant, yung sumnida, kompleto din, consonant, vowels, consonant, kaya idediretso lang po natin yan. Dugtong lang po yan. Kaya yung mokta ay magiging moksumnida. Moksumnida. Eating. Naging present tense na po siya. Halimbawa pa, ikta. Ang ikta po, kung natatandaan nyo, ito ay to read. To read. So, pag tinanggal natin ang da, ang matitira ay ik na lang. Ik. So, yung ik, nagtatapos po siya sa consonant. So, kung napapansin nyo, silent ang isa dyan, nauuna ang K kaysa kay L, kaya K ang masasounds, kaya ik. Okay? So, sumnida pa rin ang ilalagay kasi nagtatapos po siya sa consonant. So, yan ay magiging iksumnida. Iksumnida. Reading na siya ngayon. From to read, naging reading. Okay? For example pa, wait, halimbawa ay anta. Anta. Ang anta po ay to sit. Kung natatandaan nyo po ito. Pag tinanggal natin ang da, ang matitira po ay an. Silent J kasi nauna ang N kaysa kay J. Kaya an. Nagtatapos po siya sa consonant. Kaya ang ilalagay natin dyan ay sumnida. Kaya ang basa dyan ay ansumnida. Sitting. Okay, so example po kapag nagtatapos sa consonant yung mga yan. Mokta magiging moksumnida. Ikta magiging iksumnida. Anta magiging ansumnida. Okay? For example pa, meron po akong ibibigay na example na meron po tayong dapat i-render na rules. Halimbawa po, ang isang verb ay nagtatapos po sa L.
Ito po, L. Kapag daw po ang verb ay nagtatapos sa L, okay, tinatanggal po itong L. Okay? At pag tinanggal yung L, pinida ang ilalagay natin. So, yun po yung rules. Okay? Bakit? Kasi po, applicable po ito sa formal. Okay? Since tinanggal natin si L, ang malalagay na lang ay pinida. Okay? So, hindi po sumnida. Kasi halimbawa po, kahit nagtatapos po siya sa L, which is consonant po yung L, hindi po automatic sumnida ang ilalagay natin. Kasi dinidelete po yung L. Rules po yon, golden rules. Kapag ka po ang verb stem ay nagtatapos sa L, tatanggalin po natin ang L at papalitan na, at saka po natin dudugtungan ng pinida. Okay? Tandaan nyo po ito kasi marami din po yung nalilito dito. Halimbawa po, yung salda. Ang salda po ay to live. To live, tumira. Okay? So, pag tinanggal po yung da, sal na lang ang matitira. Sal. So, yung sal, hindi po natin yan lalagyan agad ng sumnida dahil nagtatapos siya sa L. Tatanggalin po natin yung L. So, since tinanggal natin ang L, magiging pinida na ang ilalagay natin dyan. So, yan ay magiging samnida na. Hindi po pwede yung salsumnida. Samnida. At ang ibig sabihin nito ay living. Pero, meron po tayong word na mako-confuse kayo. Kasi meron po tayong verb na ganyan, sada. Na ang ibig sabihin ay to buy. Ngayon, pag tinanggal natin si da, ang matitira ay sa, supposedly, pinida ang ilalagay dyan, kaya halos magiging magkapareha sila. Samnida din ang kakalabasan. Dahil, since tinanggal si da, sa ang natira, pinida dahil nagtatapos siya sa vowels. Parehas lang po yan. Samnida, samnida, pero magkaiba po ang meaning. Yung isa ay living, itong isa ay buying. So, Sir Arvin, paano yun? Paano namin malalaman? Siyempre, meron po talagang magkakaparehas na Korean word, pero may magkakaibang meaning. Kasi depende po yon sa conversation. Alangan naman pong ang pinag-uusapan ninyo ay yung pagtira or yung tinitirahan. Tapos, maisip mo na buying yun, di ba? Medyo, ano naman yon. So, kailangan, depende po talaga siya sa pag-uusap. So, kung ang usapan nyo ay bumibili or pagbili, hindi nyo mapapagkamalang living po ito. Pero parehas lang po sila. Salda, magiging samnida. Sada, magiging samnida. Okay po? So, pagbigay pa ako ng dalawa pang example na nagtatapos sa L. Halimbawa po ay palda. Ang palda po, halos wala nang tinta yung aking pen. Ano po? Ang palda po ay to sell. Magbenta. So, tanggalin ng L at magiging pamnida. Pamnida. Pinida po ang ilalagay kasi tatanggalin pa rin natin yung L kapag tinanggal natin ang da. Pamnida, selling. Okay po? So, yan na lang po muna example na ibibigay ko. So, lagi nyo lang tatandaan, kapag ka po ang isang verb or adjective ay nagtatapos sa vowels, pinida ang ilalagay natin. Sumnida naman kapag ka consonant. Pero in case na naka-encounter kayo, kagaya nitong palda na naging pamnida, kapag ka po naka-encounter kayo ng verb stem na nagtatapos sa L, tatanggalin po natin yung L at papalitan natin ng pinida. Kaya magiging pamnida yung palda. Wala po ako maririnig na palsumnida. Okay, so magbibigay po ako ng example ng isang sentences na gagamit po ng subject marker, object marker, at saka etong ending sentences. Okay, for example po,
Example, yung kaninang ating inano. Halimbawa ay the teacher. Pag ganito ko po iyan ha, kasi medyo maano na. Yan ang tinta yung ano ko, pentel pen. The teacher is eating apple, halimbawa. Okay. So, the teacher is eating apple. So, itry nating i-convert ito in Korean. So, turuan ko kayo ng technique, ano. Kapag ka po tayo ay magagawa po ng isang Korean sentences, uunahin muna natin sa subject palagi. Hindi po pwedeng mauna ang verb. Ang verb po ay palaging nasa dulo. Lagi po yung nando sa pinakadulo. In Korean sentences, ha? Kasi ito, the teacher is eating. Ang verb ay nandito sa gitna. Ang nasa huli is yung object. Pero in Korean, ang po pwede lang pong magkalabo-labo or magkapalit, si subject at si object po pwede po yung nasa una, nasa gitna. Pero si verb lagi po yung nasa dulo, nasa last. Kaya po ang pag-convert ng Korean, bali-balintong. Okay? From English to Korean. So, ang technique po para po tayo ay mapadali, ganito po yan. From English to Korean, the teacher is eating apple. Uunahin muna natin kunin yung subject. Lagi po yan. Yan po yung i-priority nyo. Pag nakuha nyo na si subject, lagi nyo uumpisan sa dulo, pabalik, yung pagta-translate in Korean. Like for example, sino ba ang ating, sino ba ang ating subject? Diba si teacher? So, that teacher. So, ang teacher, kung matatandaan nyo, ay Son Seng Nim. Di ba? Son Seng Nim. Yan. Son Seng Nim. So, since subject to, so nagtatapos si Son Seng Nim sa consonant, kaya ang ilalagay natin, kung natatandaan nyo, yan ay I. So, ang Son Seng Nim ay magiging Son Seng Nimi. Diba sabi ko, once na makuha natin si subject, umpisahan natin sa dulo, pabalik, para hindi po tayo mahirapan na mag-convert ng English to Korean. So, ano yung nasa pinakadulo? Apple. Kaya yun yung isusunod natin kay Son Seng Nimi. Apple. So, meaning, yung apple, ano po ba yan? Yan yung kinakain ni teacher. Kaya si apple ang magiging object natin. Ano ba ang apple? Sagwa. So, yung sagwa ay nagtatapos sa vowels, kaya ang ilalagay natin dyan ay rule. Ul or rule kasi vowels yan. So, sagwa rule na. Son Seng Nimi, sagwa rule. The teacher, apple, is eating. So, yung eating naman, yan po yung mokta. Okay? Yung mokta ay to eat. Pero syempre, golden rules, tatanggalin, bago natin siya gamitin into sentences, tatanggalin po natin yung da. Kasi, papalitan natin ng ending sentences. At since eto pong eating ay present tense, yun pong ginamit natin kanina, pinida at saka sumnida. So, Son Seng Nimi, sagwa rule, mok. Since nagtatapos ang mok sa consonant, sumnida ang ilalagay natin. So, yan ay magiging moksumnida. So, the teacher is eating apple. Son Seng Nimi, sagwarul, moksumnida. Son Seng Nimi, sagwarul, moksumnida. Okay, so, nakukuha po ba? So, ngayon, ganito po yan. Pagka po yan ay naging patanong, halimbawa, the teacher is eating apple, patanong, yung nida ay magiging nika lang. Yun lang po yung pinaka-rules natin dito. Lahat po ng nida ay magiging nika. Yan ay formal form pa rin po tayo, ha? Halimbawa, si pinida kanina. Si pinida ay naging inilagay natin, halimbawa ay yung kada na naging kamnida.
Yung kamnida, pag patanong, magiging kamnik ka. Kamnida, pasagot or statement, kamnik ka pag interrogative or patanong. Kagaya nito, pagka ginawa nating patanong yung moksumnida, magiging moksumnik ka. Moksumnik ka, yung nida ang napapalitan ng nika. At yung intonation medyo pataas. Moksumnik ka. Kumain ka na ba? Moksumnik ka? Yes, kumain na. Ne, moksumnida. Oo, kumain na. Kumain ka na? Moksumnik ka? Ne, moksumnida. Yes, kumain na ako. Okay? Kamnik ka? Aalis ka? Or pupunta ka? Kamnik ka? Are you going? Kamnik ka? Ne, kamnida. Yes, pupunta ako. Aalis ako. Yes, ne, kamnida. Kamnik ka? Kamnida. Okay, so nakukuha po. Yun lang po yung tip para po hindi kayo malito. Last one. Example ko po, from English into Korean. Halimbawa po, the child is drinking milk. Yan. The child is drinking milk. So, i-try natin po itong i-conjugate into Korean. The child is drinking milk. Kunin agad natin yung subject, which is the child. So, ang child po ay ayi, di ba? Ayi, kung natatandaan ninyo, doon sa pinakaunang lesson. Nagtatapos po ang ayi saan? Sa vowels. Kaya ang ilalagay natin ay ga. Ayi ga. So, the child. Tandaan, pag nakuha na natin si subject, umpisa na agad natin sa dulo, pabalik. Ano po ang milk? Ang milk, ang object na ginamit ng subject. Yun yung iniinom ng bata. Kaya ang milk ay magiging object. So, ang milk ay uyo kung natatandaan po ninyo. Uyo. Uyo, nagtatapos po saan? Sa vowels. Kaya ang ilalagay natin dyan ay rule. Ayiga, uyu rule. Okay? Drinking. Ang drinking ay, kung hindi nyo pa alam, ang basic form po niyan ay mashida, to drink. Mashida, to drink. Pero always, delete the da bago natin i-conjugate into present tense. Kaya ang natira ay mashi na lang. At since ang mashi ay nagtatapos sa vowels, pinida ang ilalagay natin. Kaya yung mashida ay magiging mashimnida. Okay? Ayiga, uyurul, mashimnida. The child is drinking milk. Ayiga, uyurul, mashimnida. Halimbawa, tinatanong mo, iinom ka ng kape? Okay? Are you drinking coffee? Halimbawa, coffee-rul, mashimnik ka? Ang mashimnida ay magiging mashimnik ka. Okay? So, ganun pagpatanong. Okay? So, tapos na po yung lesson natin. Ano po? So, sana marami kayong natutunan from subject marker, object marker, at saka ending sentences na formal form. So, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment down at sasagutin ko po yan on the spot dun sa comment. Or po pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook account. Meron po ako dyan na ilalagay din sa description. Ano po? And then, gusto ko lang po kung halimbawa po kayo ay natuto talaga, gusto ko po kayong bigyan ng task kasi napakaganda po nung kayo po ay magta-try pa rin. Kahit na ituro ko na dito, ano po, gusto ko po kayong mag-comment dito ng isang simpleng sentence lang. Huwag nyo pong i-complicate. Halimbawa po ay the teacher is eating apple or the child is drinking milk. At huwag nyo na pong palalalain pa yung isang sentence. At wag nyo na rin po itong gagayanin. Meron po akong nabanggit ditong ilang mga verb at meron na rin po akong ibinigay sa inyo dati na mga pwede nating gawing subject at saka object. Halimbawa po, the student is reading books. Ganon. Halimbawa ay grandfather is sitting at the chair.
Yung mga ganon, po pwede po ninyong gawin in Korean. I-translate po ninyo in Korean at i-comment nyo po sa comment box. Importante po yan at titignan ko po kung tama po ang inyong gagawin. Gusto ko pong gawin nyo yun at para malaman ko kung kayo po talaga ay natututo. Kung meron naman po kayong alam na mga vocabularies na, mga verbs na hindi ko pa natuturo, pwede nyo pong gawin dito. Halimbawa po ay ano ba? The child is sleeping. Yan. Halimbawa po ay Arvin is eating banana. Mga ganon. Maggawa po kayo ng sentences from English muna ha. I-comment nyo po muna English bago Korean. At kung hindi nyo po alam kung paano isulat in Korean, meron po kayong po pwedeng i-download na Korean keyboard sa Google. Pwede nyo po yung i-download. Ano po, para makapag-type kayo ng Korean word. Tapos, wag lang po ninyong ita-translate or i-Google Translate yung from English to Korean. Alam ko po yan pagka i-translate nyo. Kasi, ang Google Translate, hindi po ganun ka-accurate or accurate naman siya, kaso lang meron pong maraming arte na attachment na nalalagay. So, alam ko po kapag ka po na-translate nyo po siya in Google, mas maganda pa rin po yung sariling sikap, yung pag-translate niya in Korean based sa natutunan nyo. Okay, so next time naman po, ang pag-aaralan natin ay kung paano po mag-introduce ng sarili. Okay? Yun po yung pag-aaralan natin next time. So, yun po muna for today. Sana po nagustuhan ninyo yung lesson ko kahit mahaba. Aralin nyo po dahil importante po ito sa mga nag-aaral ng bago pa lang. Okay? Sa mga gustong mag-apply ng Korea, meron po akong video about sa proseso ng pag-apply sa Korea. Tignan nyo lang po dito. Nakalink na din po dyan lahat ng YouTube link na from the start na matututo kayo ng pagko-Korean, magbasa ng mga alphabet. So, i-like at i-share, mag-comment, tapos po pa-subscribe na din sa mga bago pa lang. Ano po, thank you. Anyong